Kasi minsan dito, nung araw na mamali tayo eh. Ngunit, verse 32, ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa, nang hindi naman ito nangangalo niya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking iyo'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalo niya. At ang sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalo niya. Ang salita ng Diyos. Intindihin nyo, nung araw kasi hindi ko naintindihan to eh. Ibig sabihin, halimbawa, para malinaw, mag-asawa kami nung mister ko na nang ano siya, iniwan niya ako, kumuha ng ibang babae. Yung asawa ko, nagkakasala ng pangangalo niya. Ako yung babae iniwan. Hindi ako nagkakasala. Ang magkakasala sa Diyos, yung lalaking iibig sa akin at kukunin akong asawa. Malinaw? Kaya ang babae ay ligtas. Ang dalawang lalaki ang nagkakasala. Malinaw? Pero dapat, hindi nga ganun eh. Dahil nga, kung ikaw na iniwan, hindi ka naman nakiapid, no? Magiging sanhi ka rin ng kasalanan nung magiging asawa mo. Amen? Kasi ikaw ang naging sanhi ng pagkakasala niya eh. Yung dalawang lalaki nagkasala, ikaw walang kasalanan. Pero dahil may umibig sa'yo na lalaki, naging sanhi ka ng kasalanan ng lalaki. Kaya pare-parehas may kasalanan. Amen? Tawag mo sabihin, lusot ang babae. Pare-parehas may kasalanan. Yung babae, naging sanhi ng kasalanan ng lalaking nagmahal sa kanya. Yung lalaki namang iniwan siya, nagkasala dahil iniwan yung asawa na hindi naman nagloko. Amen? Malinaw Okay. Pinaliwanag ko lang para maintindihan ng lahat. Lahat, parehas nagkasala. Walang matuwid. Okay? Sunod tayo. Pagsunod sa batas. 1 John 5. 1 John 5, 3 to 4. 3 to 4. Hanggang 1 John. Okay. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos. Sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan niyo ang salita ng Diyos. Kapag umiibig tayo sa Diyos, dapat tinutupad natin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga salita. Amen? Hindi naman mahirap sundin eh. Bakit hirap na hirap ang taong sumunod? Diba? Kasi, ano ba tawag doon? Masasagasaan tayo eh. Masasagasaan talaga tayo kapag sinunod natin ang kalooban ng Diyos. Mahirap talaga. Ano ba, galit na galit ka sa tao. Galit na galit ka sa kanino man. Mahal mo sa buhay, sa mga kasamahan mo. Making the switch to electric vehicles can be confusing, troublesome, and overall quite scary. But with VinFast and the VF6, it doesn't have to be that way. Ang mga taong nanakit sa'yo, masakit talaga, di ba? Ang hirap talagang sumunod. Pero kailangan nating sumunod. Amen? No? Kailangan mo talagang magpatawad. Kailangan mong alisin ang mga hinanakit, ang galit sa puso mo. Huwag mong panatilihin yan. Akala mo nagpatawad ka na, pero punong-puno ng galit at sama ng loob ang laman ng puso mo. Kaya't hindi makapanahan si Jesus
sa puso mo kahit narito ka na. At yun ang una kong na-realize sa buhay ko. Kasi sumusunod na ako sa community, sa charismatic, sa Soldiers of Christ. Oh. Pero punong-puno ako ng hinanakit sa nagaganap sa buhay ko. Galit na hindi ko mailabas. Gusto kong magrebelde, hindi ko magawa. Gusto kong gumante, hindi ko magawa. Alam nyo, nung punong-puno na ako, humingi ako kay Lord, tulungan mo ako po. Alisin mo ang galit sa puso mo, sa puso ko. Ako po nahihirapan. Kasi ako'y laging naiinis, laging galit, laging masama ang loob, na hindi ko ma-express, na hindi ko mailabas. Kasi nga ako yung tahimik. Akala nyo ba madaldal ako? Ako ang tahimik sa bahay. Gusto ko lang gumawa, magpahinga, magkape, kukuya-kuyakoy, nanonood ng TV, habang nagkakape. Hindi ho ako yung sabihin mo na. Pero yung nasa puso ko, punong-puno ng galit at hinanakit. Pero alam niyo, nung hiningi ko yon sa Diyos, kaya nga nagkasakit ako ng nervous breakdown kasi hindi ko mailabas. Kaya nung hiningi ko kay Lord na tulungan mo ako, alisin mo lahat ng, hindi ko pa alam nung araw na ganun lang pala kadali. Nung nanalangin ako na alisin mo yung lahat ng galit ko, ako po nahihirapan. Siya masaya. Uuwi, nakangiti, tuwan-tuwa. Tapos busit na busit ka, hirap na hirap ka sa paghahanap buhay, di ba? Ang sakit nun sa dibdib. Pagod na pagod ka. Marami kang iniintindi sa kabuhayan, sa anak. Kaya nga, yung daladalahin mo mabigat. Yun ang hiniling ko po yun. Hindi ko na malayan, ha? Aba, umuwi siya tindi. Wala na akong problema, masaya na ako. Mawalan man ng trabaho, bumaksak man ako, wala na. Hindi ko na-accept ko na ang lahat. Hindi na ako nanghihinayang, hindi na ako nalulungkot. Ang nasa puso ko, plano ng Diyos to para sa kabutihan ko, para sa kabutihan namin. Hindi ko man alam yung mangyayari, may mabuting dulot ito. Yun ang dumarating sa puso ko. Kaya nawala yung agam-agam, nawala yung hinanakit, doon ko nakita. Tinugon ako ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Subukan nyo. Wala namang mawawala sa inyo. Sa isip mo lang, okay ka. Sa isip mo, nagpatawad ka na. Sa isip mo, wala kang hinanakit. Sa isip mo, wala kang galit. Hanggat yan, nasa utak mo yan. Nasa puso mo yan. Kaya ikaw naghihirap ka, hindi mo namamalayan, nai-stress ka, nangangayayat ka. Nung araw ho, ang payat ko. Maliit na ako, payat pa ako. 24 lang ang bewang ko, may mga anak na ako. Hindi ho ako tumataba. Paano nga? Hindi ko namamalayan na hindi pala ako masaya. Akala ko okay lang ang lahat. Kaya nung naipus ko to kay Lord, naging masaya ako. Naging kontento ako. Nawala yung paghahangad sa puso ko. Kung ano yung dumating, ina-accept ko. At pinapasalamat ko sa Diyos. Kahit masakit man yung pinahintulot niya, nananalig akong may magandang idudulot ito sa buhay ko. At yun naman ang totoong nangyayari. Hindi masama ang pinapatunguhan ko. Kahit masakit yung nangyayari sa buhay ko, hindi masama tumatakbo ang buhay ko. Kundi sa maganda, tumatakbo ang buhay ko. Kasi tanggap ko na, maluwag sa dibdib ko, masaya ako, hindi ako malungkot, okay ako. Amen! Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya unti-unting gumaganda ang katawan ko. Yung tumataba-taba na, yung mukha kong haggard tignan, maano ka ng tignan? Kasi sa mukha mo makikita ang isang taong naroon pa ang mga laman sa puso. Makita mo yung mukha niya, hindi siya maaliwalas. Yung para bang pagtingin mo sa kanya, may lungkot,
ang kanyang mga mukha, ang kanyang mata. Pero makikita mo ang isang taong masayahin, na nasa patnubay ng Diyos kasi inalis mo yung lahat ng sama ng loob mo, masaya ka. Yung mukha mo, akala lang nila suplada ka. Pero pag nakasama mo ang tao na yan, makikita mo na yung totoong siya, na ito siya, ito ikaw. Hindi mo kailangan magtago ng mo kanino man. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sunod, Isaiah 1. Isaiah 1, 19 to 20. 19 to 20. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimaksik, tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sundin niyo lang ang kanyang mga salita. Ano ba'y sinabi kanina, di ba? O, ibigin ang, dito, tungkol sa pagkakagalit, sa puot. Dati nung araw, dalaga ho ako. Siyempre, pag galit ka sa mga kalaro mo, kabarkada mo, hindi ho ako nagmumura ng PI. Hindi ko minumura yan. Ang mura ko, gago, tarantado, ulol. Hindi ko alam na yung ulol pala, masama. O, totoo yun. Pag nagkakabiruan kami, pag napipikon ako ulol ka. Hindi ko alam na yung pala ang pinakamasamang mura. Akala ko, ordinary lang yan na hindi. Kasi nga, di ba, nung araw, wala naman tayong alam. O, mas madalas ako sa ulol. Ulol! O, loko ka, ulol ka. Yung pala na mabasa ko to sa Bible, kasi yung ulol, parang wala na sa isipan pala yun. Di ba yung asong nauulol, nakagagawa na ng makakamatay na yung kanyang kagat, wala na. Ganun pala ang ulol. Kaya yung pala galitan Diyos, huwag kang magsasabi sa kapwa mo ng ulol. Kasi sa hayop lamang yun, iniyahan tulad hindi sa tao. Kaya tinigil ko yun, nung malaman ko may asawa na ako. Pag galito ako, kahit sa asawa ko, ulol ka. Hindi ko alam, Diyos ko. yung PI, hindi ko ginagawa yun kasi akala ko yun na yung pinakamasamang mura. Kasi nanay mo na yung minumura eh. Iba pa pala, mas masama pa yung ulol. Amen? Kasi yung puta ang ina mo. Ibig sabihin, puta yung ina mo. Pinadoksong lang. Pero mas masama pa pala yung ulol. Kaya nga, nung mabasa ko to, humingi ako ng tawad sa Diyos. Sabi ko, Lord, patawad. Hindi ko alam. Kaya di ba sa husgado, ano ba yung, kahit wala kang alam sa husgado, no? Sa English. Ano yung tungkol sa husgado? No, sa crime. Yung pwede sabihin mo, wala kang alam doon sa ginawa mo. May salitang English yun eh. Nakalimutan ko eh. Sa susunod, pag-aaralan ko, mahirap maging abogado eh. Marami mga salita dyan eh. Okay. Kaya yung mamamatay, kapag susuway ka, hindi ka naman agad mamamatay ng pisikal. Yung mamamatay ka, patay. Bago ka naman mamatay, alam ng Diyos na ligtas ka na. Nakahingi ka ng tawad, nakalapit ka sa Diyos. Kaya iba, biglang namamatay, nakahingi na yun ng tawad. Alam niya na, ligtas na yon. Hindi niya kukunin ang isang tao na nakasunod sa Panginoon na hindi niya ililigtas. Halimbawa, nakasunod ka, nagkasala ka. Tapos, bigla kang namatay, hindi ka na nagising. Alam ng Diyos na may nahingi ka na ng tawad nung panahon na yon. Nakahingi ka na ng tawad at kailangan ka lang niyang kunin kasi para hindi ka na
magkasala pang muli. Amen. Yan ang pangako ng Diyos sa lahat. Yung sumunod, ililigtas niya tayo. Amen. Kaya yung mamatay na sinabi rito, mahihiwalay ka lang sa Diyos. Yun ang kamatayan. Mahihiwalay ka sa Diyos, wala kang biyaya, wala kang patnubay. Yun ang sinasabing buhay na patay. Naglalakad ka, bangkay ang tingin sa'yo ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin. Pag hindi mo sinusunod ang kanyang utos, siyempre nagkakasala ka. Hindi ka nabuhay sa paningin ng Diyos. Kahit nagpupuri ka, patay ka. Hindi niya pinakikinggan, ano man ang papuri mo, pasasalamat mo sa Kanya, hindi Kanya pinapakinggan. Kailangan mong humingi ng tawad. Kailangan mong magkumpisal sa mga kaparian kapag ka mortal sin ang kasalanang nagawa. Amen? Okay. Sunod. Jeremiah 7. Jeremiah 7:23. Ito po ang sinasabi. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa In the last video, we've covered the Fine AM8 microphone. nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo ay kanyang bayan. Siya ang ating Diyos, tayo'y bayan ng Diyos. Amen? Tulad ng Israel, yan ay bayan ng Diyos. Mahal niya ang Israel. Kahit magkamali ito, pinapatawad niya at tinutulungan. Amen? Kapag tinawag kang bayan ka ng Diyos, sapagkat siya ang ating Diyos, tayo'y bayan niya, hindi niya tayo pababayaan. Amen? Ganyan ang pag-ibig ng Diyos kapag ikaw'y tinawag niyang bayan ng Diyos. Okay, sunod. Lucas 11:28. Lucas 11:28. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan niyo ang salita ng Diyos. Okay? Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad. Amen? Kayo, nakikinig kayo. Kami, nakikinig din. Amen? At kapag ano'y naririnig natin, gagawin natin sa ating buhay. Ia-apply mo sa buhay mo. Kung may mali kang ginagawa rito, babaguhin mo. Amen? Sa narinig mong salita kanina, nandito na lahat. Yung mapuot ka sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ha? At ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. Amen? Sino mang sa kanyang kapatid magsabing ulol ka, ay mapapasa apoy sa impyerno. Tingnan nyo. Kung ikaw'y may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. O, ibig sabihin, kung nagkakasamaan kayo ng loob, dapat ayusin. At kapag ayos na, dapat past is past. Bygones be bygones. Ibig sabihin, kalimutan nyo na yung nangyari. Alisin nyo na sa puso't isip nyo. Kailangan mawala yung sama ng loob bago ka naririto. Kung nandito ka, wala rin saysay. Nakuha nyo ibig ko sabihin? Alisin natin yung galit sa biyanan, hinanakit,
sa kapitbahay, hinanakit sa katabi, dahil usog ng usog, usog ng usog. Umurong ka nga doon, umurong ka doon. Yung bag, isiniksik na doon. In Jesus' name, inis na inis ka. Sabihan mo ng maganda, Sister, yung bag pakibaba para magkasya yung puwit ko. Dahil mataba ako, hindi kasya. Yung mga maliliit na bagay na nagdadala ng hinanakit sa puso natin, amen, ayusin natin kaagad para hindi lumala. Amen? Huwag kang magagalit. Nandito ka sa gawain eh. Diba? Iwasan yung magdamdam, iwasan yung magalit. Minsan, hindi na iiwasan, hingi na lang ng tawad sa Diyos. Alisin mo yung galit sa puso ko. Ganun lang. Maya-maya, mababati mo na yung tao na yun. Amen. Ihiling ka lang. Okay. Deuteronomio. Deo. Lagay niyo na lang abbreviation. Deo. Deuteronomio. Susulat niyo pa. Deo. Deuteronomio. Ano ba spelling? Hindi ko rin naintindihan. Abbreviate nyo na lang. Tsaka nyo na lang hanapin sa Bible. Okay. Deuteronomio 30, 10 to 19. 10 to 19. Deuteronomio 30. Ito po ang sinasabi. Ngunit kailangan makinig kayo sa Kanya at buong puso't kaluluwang sumunod sa Kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit, kaya't hindi na niyo dapat itanong, sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya't hindi nyo dapat itanong, sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kunin ang kautusan, upang marinig natin ito at maisagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itunto pa rin. Binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sinunod ninyo ang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mula kay Yahweh na inyong Diyos, at kung mahal ninyo siya at ginagawa ang kanyang kagustuhan, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Bibigyan niya kayo ng mahabang buhay at gagawing isang malaking bansa. Ngunit kapag tumalikod kayo at ayaw nang makinig sa akin, sa halip ay naglingkod sa ibang mga Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong Ilipol kayo, hindi kayo magtatagal sa lupaing sasakupin ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa na ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan, ang pagpapala o sumpa pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ibigin niyo si Yahweh, sundin siya, at manatiling tapat sa Kanya upang kayo at ang inyong saling lahi ay mabuhay ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa ninuno ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa inyo. Narinig niyo? Tayo ang gagawa ng landas ng ating buhay. Kapag lumayo tayo sa Diyos, yung sumpa, dadaloy sa buhay ng bawat isa. Ngunit kapag sumunod tayo sa Diyos, ang pangako
at pagpapala at buhay ay dadaloy sa bawat isang sumusunod. Amen? Bakit lumalayo ang tao? Bakit nagbabago ng mga desisyon? Marami din sa community natin ang nag-iiba ang mga desisyon pagdating ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung bakit. Amen? Meron dito, matagal ng byuda. 40 years yata ang byuda. Tapos may lumigaw lang. Ha? May lumigaw. Kaya mahirap yung nililigawan eh. Akala maganda pa. Naligawan. Nagdesisyon. Sabi ko, ano ba pipiliin mo? Eh may asawa yung lalaki, hiwalay. Di bale kung binata o byudo, walang problema. Eh byuda siya eh. Doon pa sa Caloocan. Taga Caloocan po yun, malayo. Oo. Pinapili. Kung nagliligawan pa lang naman, nagsisimula pa lang. Sabi niya, kung yung lalaki ang pipiliin mo, ibalik mo ang kwintas ng pagiging coordinator. Kung ang pipiliin mo ang Diyos, yung kwintas inilapag ko eh. Akin na yung kwintas mo. Kung pipiliin mo ang Diyos, kunin mo ang kwintas na ito. Iiwas ka sa lalaki. Yan ang usapan ha. Nag-meeting ho kami. Sabi niya, nag-isip. Sister Celia, okay lang po na hindi ako maging coordinator kung susundin ko yung lalaki. Pero, pwede po ba akong umaten? Umaten lang. Pwede. Wala namang problema dun eh. Alam naman itaboy kita kung nandito ka. Ayun ang tanong niya. Di nag-isip. Sige, nag-isip din, naguguluhan. Maya-maya, sabi niya, Sister Cel, pasensya na po. Pinipili ko po yung lalaki, sinosoli ko yung kwintas ko po. Masakit yun, di ba, sa Diyos? Pinayagan ko, okay lang, naging tapat ka naman eh. Sige, humayo ka. Kung saan ka maligaya, desisyon mo yan. Wala akong binigay na sumpa o anuman. Sabi ko, desisyon mo yan. Ang mahalaga, naging tapat ka sa Diyos. Bahala ang Diyos sa'yo kung ano ang nais niyang gawin sa'yo o ano man ang patnubay niya sa'yo. Pinayagan ko. Pero Sister Cel, pwede po ba akong umaten sa fellowship? Tsaka kung makasama ako sa Sunday gatherings, wala namang problema doon. Kaya lang, hindi ka pwedeng gumanap. Diyan ka lang. Okay lang. Masaya na daw siya. At may lalaking nagmahal ulit. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya mahirap din eh. Kung kayo byuda, liligawan kayo, mahirap din magsalita ng tapos. Amen? Kaya wag kayong magsasalita ng tapos na, di na ako mag-aasawa. Nako, diyan dadating si Satanas sa inyo. Bibigyan kayo ng asawa, kunwari mabait. Hindi nyo alam. No, mahirap. Kaya nga, minsan hindi mo alam, kahit mabait yung makuha mo, magiging problema din sa'yo. Hindi ko alam kung anong paraan. Di ba, mabait naman siya, responsable. Pero darating ang panahon, magiging problema mo rin siya. Bakit? Ayaw ng Diyos na mag-asawa ka pa. Ibig ng Diyos, nawala na yung asawa mo, maglingkod ka na lang sa Kanya. Amen? He is a jealous God. Siya ay selosong Diyos. Kaya nga niya pinatay yung asawa mo eh. Pinatay na nga niya eh. Kumuha ka pa uli. Amen. Ibig sabihin, mag-serve ka na lang sa Diyos. Amen. Di sana binuhay niya yun para may kasama ka habang buhay. Pinatay na nga niya para hindi ka na mag-asawa pa. Dahil nga minsan, hadlang sa paglilingkod mo, kaya para malaya ka, kinuha na niya. Amen. At alam naman niyang ligtas yung buhay ng asawa mo kasi naglingkod naman siya sa Diyos.
Huwag natin ikalungkot na nawalan tayo ng mahal sa buhay, asawa. May dahilan yun. Kasi kung yung asawa mo, kasama mo, tapos magkakasala, mamamatay, imbis sa langit pupunta sa impyerno pa. Hanggat kaya niyang iligtas ang tao, may dahilan siya. Hindi natin alam. Kasi alam niya yung darating sa araw ng bukas. Alam niya kung ano mangyayari sa atin, sa isa't isa. Alam niya kung ano mangyayari sa mga mahal natin sa buhay. Alam niya yun. Kaya pag alam niya na magiging delikado ang buhay ng ito at mamamatay lang na sa impyerno pupunta, kukunin niya na ng mas maaga para mailigtas niya ang kaluluwa at ang espiritu at makarating sa kanyang kaharian, maligtas, mabuhay na muli. Amen. Hindi natin alam ang plano ng Diyos. Akala natin hindi maganda ang kanyang mga gawa, pero napakaganda ng galaw ng Diyos. Lahat ng yan alam niya para sa kabutihan ng bawat isa. Hindi yun makakasama. Amen? Kaya't maging positibo tayo sa ating buhay. Maging positive ka. Bakit? May nangyari sa iyong ganon? I-positive mo. May magandang layunin ng Diyos para sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sunod. Efeso 6. Efeso 6, 5 to 8. 5 to 8. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa ng may buong paggalang, takot at katapatan na parang si Kristo ang siya niyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala. Hindi upang mapuri ng mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng masaya ang kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabuting gawa ninuman, maging siya man ay alipin o malaya. O, mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbabantaan. Huwag ninyong kakalimutan na kayo'y parehong alipin ng iisang Panginoon na nasa langit at siya'y walang itinatangi. Ang salita ng Diyos. Anong nais iparating? Alipin ka, sumunod ka. Amo ka, magkaroon ka ng katarungan, maging maayos ka sa pamamahala sa iyong mga alipin. Amen? Kung sa atin naman, members ka, sumunod ka sa inyong mga coordinators. Kayo naman coordinators, overall, magmalasakit kayo sa inyong mga kawan, sa inyong mga members. Huwag niyo silang pahirapan. Amen? Ang pagmamalasakit ninyo, may habag, hindi yung hoy. Bawat coordinator, 2,000. May anniversary tayo. Diba? Ganon. Tignan nyo kung anong dapat ninyong mapag-usapan. Amen? Sabi rito, gustong sumunod ng mga tao ang alipin sa kanyang amo, ang member sa kanyang namumuno. Ngunit kayo namang namumuno, dapat magkaroon ng malasakit sa kanyang kawan, sa kanyang mga members. Hindi porke ikaw ang namumuno, batas kang susundin. Amen? Pwede niyong mapag-usapan kung ano ang dapat. Meron kayong karapatang magsalita. Huwag kayong, kung gusto niyong sumunod, sumunod kayo. Kung hindi labag sa inyong kalooban, magsalita kayo. Amen? Huwag niyong pairalin yung wala kayong karapatang magsalita. Merong karapatan ang bawat isa na magsabi ng kanyang tunay na niloloob.
para maibsan ang inyong mga sama ng loob. At least mailabas mo sa kanya na hindi lahat ay may kakayanan. Kung maaari, mag-usap-usap na maayos na yung ipinagagawa mo ay kayang gawin ng lahat mong members. Conforme sa mga taong may kakayanan. Kaya nga, ikaw naman namumuno, maaari mong gumawa ka ng paraan na maisaayos mo yung mga tao mo na kapos sa kayamanan, na walang sapat na salapi. Amen? Halimbawa, kung ang bigayan ay 500, hindi naman umaakit ng 1,000, ewan ko. Halimbawa, may gawain. May umaakit ba ng 1,000 isang coordinator? Di ko alam, no? Ngayon, kung sinabi 1,000 bawat coordinator, para lang sa gawain nyo yan, ha? 500 kada worker sa gawain lang, ha? Hindi ko sinasabi sa SOC. Sa inyo, fellowship lang na maliit. O anniversary nyo. Tansyahin nyo naman na yung perang makukuha ay hindi naman sobra-sobra sa inyong gagastusin. Amen? Para meron naman kayong maisubi. Huwag naman ganon. Pwede niyong kwentahin magkano gasto sa pare, sa simbahan, o ano pa, sa pagkain. Pwede magbawas ng pagkain. Imbis na bibili kayo sa Jollibee ng kanin at ulam, pwede na lang yung simple na paraan na makakamenos ang inyong mga members. Amen? Magmalasakit kayo sa inyong mga members. Hindi bonggahan ang gawain ng Diyos na buhay. Hindi pakitaan ng magandang reputasyon sa iba. Ang gusto ng Diyos, ang makapakinig ang lahat ng tao ng kanyang mga buhay na salita, na kumikilos ang lahat, na nagtatrabaho, nag-aakay sa panahong iyon. Yung ibobongga ninyo, ibili nyo na lang ng mga bagay na maitutulong sa iba para magkaroon sila ng kasiyahan sa pagsama dahil anniversary lang naman, maibigay nyo sa mga tao kesa maghanda kayo ng mamahaling handaan na kayo-kayo lang ang nakikinabang at ang nakikinabang yung kakilala ninyo na, ano tawag doon? Na care, anong tawag doon? Catering. Siya lang ang makikinabang sa inyo. Kasi siyempre sa catering, may kita yung tao doon. Kaya, simple nga, hindi kayo mahihirapan, pero ang pinakita nyo ay yung may-ari ng catering. Pwede naman kayo umorder ng kaya nyo lang. Halimbawa, 3 ulam, o tapos yung mga tao, maliliit na lang, merienda na lang, tinapay at itlog, tubig. Ako ganun lang eh. Ako nung araw, ako namumuno sa gawain. Nagpapa-anniversary po kami. Ayoko na nang magluluto ng kanin at ulam. Ang gagawin ko lang, bibili kami ng juice. Bibili ako ng 2 monay. May 1 itlog. Wala nga lang yung hotdog. Monay at itlog na lang. Hindi, totoo yan. Monay ho talaga, binibili ko. Kasi, kesa mag-tasty ka, monay yun. 2 monay, 1 itlog, 1 juice. Oh, talaga yun ang pinapakain ko. Binibigay ko isa-isa sa aatin. Tapos yung elder, si Brother Ting ang darating, magsasama pa yun ng mga elders. Hindi mahilig si Brother Ting mag-isa eh. Ako kaya ko mag-isa eh. Kahit kami lang 2 nito masanghahayo, okay lang. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako, may time na introvert ako. May time na, ano ba tawag pag extrovert ba yun? Pwede ko sa labas, pwede ko mag-isa. Si Brother Ting hindi, sa inahiya na may kasama. Magsasama yan. Driver, 2 elder, mga ano pa. Siyempre, pakakainin mo yun. Yun lang ang pinaghahandaan namin. Yung mga elder na darating, maayos yung pagkain nila, may mag-iintindi, may kape, may tubig, yan ang preparado. Pero yung mga sumusunod, binibigyan lang namin ng light na pagkain. Kasi magkakalat, ha?
nasa simbahan ka. Pag nagkalat, sino masisisi? 'Di ba? Yung community. Dahil hindi mo naman ano yan, malilinis lahat kaagad-agad. Lalo na maraming tao. Kaya kami, ang binibigyan ko doon, yung tagalinis. Bibigyan ko 2,200. Ilang kayo? 3. Eto, tiga 200. Kayo na maglinis, ha? Opo, baka makita kami ni Father. Hindi po. Lilinisin nila yung simbahan. May upa. Kahit sa Balagtas, yung caretaker doon, inaabutan ko. Ilan yung anak mong naglilinis? 3 kayo. Eto, tiga 200 kayo. Pag umalis kami doon, naglinis na. Lilinisin na lang nila yung mga basura. Sa dami ho ng tao. Diba? Naka-record naman yun. Ito, ginastos. Para hindi yung mga tao nyo, malasakitan nyo. Kapag nagmalasakit kayo bilang namumuno, pagpapala, dadaloy sa buhay nyo. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Roma, 1 John 2. 1 John 2, verse 3 to 4. 3 to 4. Hanggang 5. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito nalalaman natin na tayo'y talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magagawa ba nating tumulad sa pamumuhay ni Jesus? Di ba? Si Jesus, mahirap siya isinilang. Ang nanay niya, ang tatay niya, karpentero. Hindi siya mayaman. Isang ordinaryong bata lang siya lumaki. Amen? Kaya nga, gayahin natin ang pamumuhay ni Jesus. Hindi siya naghangad ng kayamanan na pwede naman siya mag-magic. Bigyan mo ako ng kayamanan. Bigyan mo ako ng ganito. Kaya niyang gawin yun. Pero hindi niya ginagawa. Kasi dumadaan siya sa proseso. Ganyan din tayo. Dadaan tayo sa proseso ng buhay. Hindi ka biglang yayaman. Yung mga lingkod ng Diyos, bihira lang yung manalo ka sa loto. Hindi ka. Nung araw nga, everyday, taya ako ng taya sa loto. Nung araw, nasa Bulacan ako. Kasi nga, ang buhay ko, ganun lang. Nangangarap din ako na magkaroon ng biglang yaman. Minsan, iniisip ko, nanalo ako sa loto, nagde-daydream ako, bumili ko ng sasakyan, bumili ko ng magandang bahay at lupa, namasyal ako, kumain dito, kumain doon. Sa daydreaming lang yun. Pero hindi sa totoong realidad. Kaya noong araw, everyday tumataya ako sa loto. 2 ng 2, no? 10 lang nung araw eh. Ngayon, 20 na. Lagi kong tinitingnan, baka may tama ako. Diyos ko. Ganyan tayo. Pero, nang maging, na ako rito sa templo, nasa akin na ibigay yung maglilinis dyan, magsisimulang magtayo, nawala na ako doon sa lotohan. Hindi na ako makarating eh. Sabi ko, okay siguro yun ang kalooban ng Diyos, hindi ako pananalunin ito. Kahit anong mangyari, hindi ako mananalo dito. Dahil ayaw ng Diyos na kung mananalo ako ng milyones, baka mawala ako sa gawain. Amen? Baka hangarin ko talaga yung mga gusto kong buhay, na mamasyal, yung masaya. Kaya nga, hindi lahat alam ng Diyos na hindi magiging maganda sa atin yung biglang yaman. Kaya nga kailangan,
pinagsisikapan talaga. Unti-unti kang bibigyan ng magandang buhay sa daigdig na ito. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya nga, di ba kayo, yung mga soldiers of Christ, sino yung nakakapunta na sa malayong lugar? Taas ang mga kamay. Samar, Negros, Aklan. Taas ang mga kamay. Tugigaraw. Yung mga lugar na hindi nyo napupuntahan. Taas ang mga kamay. Ilocos. Di ba? Nung mag-soldiers of Christ kayo, hindi nyo akala, nakakarating kayo Pangasinan, Batangas. Ordinaryo kung tao ka. Makakarating ka? Ordinaryong tao ka. Sisimba ka lang, uuwi, simba, uwi, hanap buhay. Simba, uwi, hanap buhay. Simba, uwi, hanap buhay. Makakarating ka sa malayo? Hindi. Yung bayan mo, kung ang bayan mo, Iloilo, hindi mo mapuntahan. Pero na mag-community ka ng Soldiers of Christ, Masbate, Camote Island, napupuntahan mo na. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kaya hindi mo na kinakailangan yumaman ng bigla. Sumunod ka lang sa Diyos. Yung dating hindi mo napupuntahan, mapupuntahan mo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Amen? Di ba? Ngayon nga pala, meron ako request. Kasi po, nag-love offering na tayo, no? Mamaya po sa pagkatapos kung mag-talk, hingi lang po kami ng request kasi ang mga youth ng Caris ay magkakaroon ng gawain international sa Dubai. Wow. Gusto ko sumama. Wow. Baka hindi na in Jesus' name. Hindi kami matuloy-tuloy ng Milan kasi wala akong tatak sa, ano ba tawag doon? Sa passport. Yan sabi ng mga agency, kailangan ko munang mag-abroad para matatakan ng visa yung aking passport. Kaya, nag-usap-usap kami ng youth, pupunta ng Caris, meron hong tawag doon, registration fee, yung airplane, sasakay, siyempre, bawat isa may magbabayad naman ng sarili, yung mga youth wala namang kakayahan na magbayad, kaya kung magtutulong-tulong lang po. Kaya humingi tayo ng tulong sa inyo na mamaya, hingi kami ng second collection siguro, no? Second collection, kung ano lang yung kaya nyo, para makabili lang ng ticket. 24,000 ang isang tao. Bukod pa sa registration fee na $100 ang isa. At bukod pa sa, yung may bayad din kasi yung visa na 7,000. No? Kaya sa isang tao, gagastos lang 24, 30, sa 35,000 siguro ang isang tao. At gusto kong sumama kasi pwede naman kami na makasingit dahil parang kami yung mag-guide sa youth. Kaya yung sa akin walang problema. Yung sa iba po na kasama ko sa youth na may sakit pa yung magulang, kaya talagang hindi niya kayang mag-finance. Kaya kung kahit magkano lang na i-share nyo, kahit 10 piso lang. Jesus. Nasa sa inyo po yun. No, hindi naman po kami, pag nagsama-sama po tayo, malaking bagay na po yun. Kaya mamaya, di ba, ano lang naman mamaya, di ba, ika po, magko-collection po tayo para po sa Caris Youth, nagaganaping international sa Dubai. Sa Mayo po ang alis. May 5 araw. Kung mag-e-extend ka, sarili mo ng gastos, basta't ang mahalaga, matatakan lang yung mga passport ng bawat isa. Amen po. Okay, tutuloy na po ako. Pahayag 14.
Pahayag 14, verse 12 to 13. 12 to 13. Kailangan magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa utos ng Diyos at nananatili sa pananampalataya kay Jesus. At narinig kong mula sa langit ang isang tinig na nagsasabi, isulat mo mula ngayon, mapalad ang naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. At sinabi ng Espiritu, totoo nga, matatapos na ang kanilang paghihirap sapagkat ang kanilang ginawa ang magpapatunay sa kanilang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya ang pangako ng Diyos, mapalad daw ang sumusunod sa batas ng Diyos. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, verse 15 to 20. 15 to 20. Subalit, kung hindi kayo makikinig kay Yahweh na inyong Diyos at hindi susunod sa kanyang mga utos at mga tuntunin, ibinibigay ko sa inyo ngayon ang mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Susumpain niya kayo, ang inyong mga lunsod, ang inyong mga bukid. Susumpain niya ang imbakan ng inyong inanim butil at ang mga pagkaing nagmumula roon. Susumpain niya kayo at magkakaroon lamang kayo ng iilang anak, mahinang ani at kaunting alagang hayop. Mabibigo kayo sa lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin hanggang sa kayo'y malipol. Gagawin niya ito dahil sa pagtalikod ninyo sa Kanya. Hindi niya kayo aalisan ng salot hanggang sa maubos kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Kita nyo? Pag nagsalita ang Diyos, nakakatakot. Kapag sinumpa ka ng Diyos, nakakatakot po. Kaya wag ko kayong tatalikod. Kung minsan nananawa kayo, pahinga lang ng konti. Pahinga kayo. Huwag muna kayo matin. Mag-realize kayo sa buhay nyo. Tsaka kayo bumalik ka agad na may tamang desisyon. Amen? Huwag kayong lalayo ng matagal. Mahihirapan kayong bumalik. Bakit? Tuwan-tuwa na si Satanas sa inyo eh. Hindi niya na kayo pababalikin. Babaguhin niya yung kaisipan nyo. Aalisin niya yung mga pananalig sa puso nyo. Kaya mahihirapan kayong bumalik. Kaya hanggat maaga, hanggat may natitira pa sa puso ninyo, yung bang budhi nyo, oy, Celia, ba't nawawala ka na? Pag may dumarating pa sa puso nyo, yan ang budhi. Bumalik ka kaagad. May panahon pa para matulungan ka ng Diyos. Amen? Pero kapag pinagtagal mo, mawawalang lahat. Yung nakatanim sa puso mo, mamamatay lahat. At ikaw na mismo ang aayaw. Marami na akong nakita sa mga tao na sumunod sa Diyos at nawala. Na nagsasabing susunod siya hanggang kamatayan. Intayin mo, nawawala na lang. Kaya wag mo kayong magsasalita. Sisigaw mo, susunod ka hanggang kamatayan. Andiyan na sa'yo si Satanas. Kung kaya mong sumunod, pag nagdesisyon ka, kaya ng sarili mo. Amen? Huwag mo isigaw. Tapos, aanihin ka. Mawawala ka. Marami kong nagsasalita na nagsasabing, susunod ako, Sister Celia. Huwag kang magsalita ng tapos. Pagdating na 1 taon, wala na. May dahilan. Nanganak kasi yung anak ko. Walang mag-alaga. Sister Celia, naiiwan sa akin yung bata. Si Obi lang, di ka makarating. Hanggang sa nawala. Ganyan yan. Mahihirapan kang bumalik. Hanggang sa nahulog sa truck.
Nagtatrabaho yung asawa, driver, ng pahinante. Di ba matataas yung truck? Di ba maglalagay ka ng mga ano dyan, lalagyan mo ng lona. Tapos tatalian mo. Eh wala siyang pahinante. Matatawa ka rito. Yung babae, sumisigaw sa amin sa COB. Susunod ako sa Diyos. Hanggang buhay, hanggang sa mamatay. Hindi ako kumikibo, patay na ka ako. Sumisigaw pa. Unti-unti, nawala. Nanganak yung anak. Umuwi na sa abroad yung anak. Nagbuntis ng anak. Hindi na, natali na. Yung asawa, hindi ko na naman istorya eh. Siya yung driver ng siya pahinante. Siyempre, siya yung nasa tabi ng asawa dahil walang makuha ang pahinante. Eh, para magkapera. Sabi ng asawa, ikaw na lang pahinante ko. Eh, nakalag yung tali. Nakalag yung tali sa truck na malaki. Eh, yung lalaki, siyempre, tatalian niya sa ibaba. Sabi doon sa asawa, eh, di ba may hagdan naman yung truck? May hagdan yung truck, di ba? Umakyat ka na. Eh, walang pahinante. Iayos mo yung tali. umakyat. Nahulog sa itaas. Baksak, walang malay. Tinakbo ngayon sa ospital, akala niya patay na siya. Naalala niya, Soldiers of Christ. Naalala niya yung mga salita ko. Nako, nakita ko ng ligo kasi tinatanong ko, ako na head servant eh. Iba na yung pinapahayo ko eh. Sa San Ildefonso po yun. Sabi nung asa na ba si Wala na, Sister Celia, hindi na nakakasama. Sa fellowship, hindi na umaattend. Sa Christ on the Block, hindi na umaattend. Haba, biglang dumating, nakita ko na-tsempo pa ako nasa labas. Kasi di ba, panahon nagsasarado ng pinto. Sabi ko, inaano ko yung mga task force, isarado nyo na yung pinto, anong oras na? Dumarating, buti nandito ka. Naku, Sister Celia, muntik na ako mamatay. Ano nangyari? Pero alam ko na, may nagkwento na sa akin, nahulog sa truck. Nahulog ako sa truck, nagtinawanan ko. Paano di ka mahuhulog sa truck? Buti buhay ka pa. Di ba sumisigaw ka nung araw na ako humahayo doon? Susunod ka sa Diyos habang buhay ka sa mamatay. Nawala ka. Ha? Akala mo okay lang sa Diyos yun. O sige, pinaghintay ka, pinagtagal. Head servant na ako rito. Nang dumating sa iyo yung buhay na gaya, nahulog ka sa truck. Buta hindi ka pa namatay. Umiiyak. Oo nga, Sister Cel eh. Salamat, nabuhay pa ako. Huwag kang mangako na hindi mo kaya. Sige, umaten ka na dyan. Doon yata sumasama na hanggang ngayon. Nakita nyo ha? Yan ay mga realidad na nakikita ko sa mga taong nawala, tumalikod, yung iba nakabalik, ang iba namatay. Hindi na nakabalik. Hindi ako sa nananakot. Yung mga yun naman talagang sumunod ng tapat. Dumating ang panahon na parang tinamad. Di ba ganon? Ikaw naghahanap buhay ka. Puro katinda. May time na napahinga ka, nawalan ka ng puhunan, tapos napahinga ka, para di ba tamad ka nang bumalik? Para bang ayaw mo na, ayaw ko na magtinda, nakakasawa na. Yun ang dinadanas ng tao. Na kapag nanawa ka sa gawain o namang ginagawa mo, titigil ka. At hindi mo nagugusto yung pang bumalik. Parang ganun yun eh. At yun ang nangyayari sa iba. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung dumarating yung katamaran, kung dumadating yung kasawaan, magpahinga ka lang ng konti. Bumalik ka kaagad. Huwag mong pagtagalin. Amen? Balik ka agad. Kahit tamad ka, pilitin mong makabalik. Agad, hanggat hindi pa dumarating yung nakatalagang sumpa sa'yo at mababago ng Diyos ang sumpa na yun, hindi niya yun itutuloy kapag nakabalik ka kaagad. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Siguro kayo may mga karanasan din yan, yung iba.
Alam niyo yan. At maaring nangyari sa buhay niyo. Hindi ko lang alam kung sino. Okay. 2 John 1:6. 2 John 1:6. Ito po ang sinasabi. Ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga kalooban ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noong panguna. Mamuhay kayo sa diwa ng pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat. Lagi niyong paiiralin ang pag-ibig. Sa paglilingkod, pag-ibig ang pairalin niyo. Huwag yung ano pa man. Pera, huwag kayo dyan titingin. Posisyon, huwag kayo dyan titingin. Pag-ibig lang ang pairalin sa inyong puso. Sunod. 1 John 2, 4-6. Meron na banggit ko na ba yun? Wag na yan. Unang Samuel 15. Unang Samuel 15. 22-23. 22-23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa ang pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasing sama ng pangkukulam, at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ni Yahweh, itinakwil ka rin niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakita nyo? Hindi mahalaga yung handog o yung hain. Ang mahalaga yung pagsunod. Sumunod ka lang. Secondary na lang yung hain, yung handog na kaya mong ibigay. Kahit wala kang maibalik sa Diyos, sumunod ka lang muna. Amen. Mas mahalaga ang pagsunod mo kaysa yung may dala kang handog. Sumunod ka lang muna. Kung wala kang idadaling handog, okay lang sa Diyos. Ang mahalaga, nandyan ka. Kulang lang ang pera mo, pamasahe lang, pauwi. Makakauwi ka, sapat na yan. Nakita niyo si Dory, kwento niya noon. Si Dory Crisostomo. Umaaten siya sa may paho, dala ang maliit na anak. Sapat lang na pamasahe. Bibili lang niya ng biskwit, pakakainin lang niya yung anak. Minsan naaawa siya dahil siyempre maraming bibilhin doon. Hindi niya kayang bilhin. Wala ho siyang pera, walang trabaho, iniwan ng asawa. Inakay ng kapatid ko. Siyempre, hindi naman lagi siyang sinasama ng kapatid ko. Siyempre, minsan hindi nakaka-attend sa may paho. Siya tuloy-tuloy. Kaya nung matutunan niya ang may paho, sama yung maliit na anak, kahit walang pamasahe lang, makarating lang at makauwi. Alam niyo ngayon, binigyan ng trabaho, natutong real estate agent. Madalas makabenta ng lupa't bahay. Ngayon, nakapagpatayo na siya ng bahay, na tatlong palapag yata, nakabili na siya ng lupa sa isang subdivision, nakabili na siya ng 2 pintong apartment. Ang anak niyang nag-iisa, pinag-aral niya ng culinary. Culinary, 200,000 ang bayad sa loob ng 6 na buwan. Ewan ko kung 1 taon o 6 na buwan. 200,000 ang tuition fee. Binayaran niya yon. At umarkila siya ng isang kondo para sa kanyang anak na inaabot ng 15,000 a month. Yung anak niyang lalaki, doon ngayon nakatira. At dahil siya ang may pera, yung pamangkin niya na nagtatrabaho sa Maynila, doon niya pinatitira. Siya ang nagbabayad ng kondo, 15,000 sa buwan. Yan ngayon si Dory Crisostomo, na yung nakabangs, na nag-a-anchor. Kilala niyo naman si Sasha, hindi po siya. Yung isa. Taga-Hagunay po yun. Mahirap ang buhay. Pero nakita ko pagsunod nun. Sabi ko ito, mula nung nagbibigil kami, nung araw,
Hindi yan pumapalya. Nagpupunta sa may paho, kanya-kanya kaming punta. Nakikita ko lang siya doon lagi. Hanggang sa mga fellowship namin, naroon yun. Hindi nawawala. Kahit saan, nakikita ko siya. Alam ko mahirap ang buhay niya. Wala man ako maitutulong dahil parehas lang kaming nagpapaaral din ako ng mga anak. Basta sama-sama kami lang. Nagbabatian, ganun lang. Hanggang sa nakita ko unti-unting gumanda ang buhay niya. Yan ang tunay na pagsunod. Hindi niya kayo pababay. Ngayon, asawa niya, yung biyanan niya, siya pa ang tumutulong kapag nangangailangan ng tulong. Yung biyanan na, hiwalay na siya. Siya pa ang tinatakbuhan para makatulong sa kanila. Yan ang mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Minsan, natutoksong mag-asawa. Hoy, Dory, hindi ka na pwede. Sister Sel, gusto ko pang mag-anak ng isa. Anong gagawin ko? Punta mo asawa mo. Sabi mo, mag-date kayo sa hotel para mabuntis ka. Natawa. Ikaw naman, Sister Celia, inayawan na nga ako ng asawa ko eh. May mga pride eh. Kung gusto mo lang mag-anak, Dory, punta mo asawa mo, mag-usap kayo ng personal na gusto mo pang mag-anak. Kasi siya lang ang pwedeng magbigay sa'yo ng anak. Wala nang iba. Hindi ko kaya, Sister Cel, mataas din ang pride nun eh. Baka mapahiya ako. Baka sabihin, ba't ka tatakbo sa akin? May pera ka na. Ba't ka mahiya? No? Gawin mo kung gusto mo mag-anak. Yung usapan namin talaga yon. Ako naman direct kung magsalita eh. Gusto mo mag-anak, ba't maghahanap ka ng iba? Punta mo asawa mo. Amen? Ang init. Dapat lagi kang ready. Iintindihan ka niya. Yung anak niya ngayon, tapos na ng culinary. Ano tawag doon? Chef. Chef na po. Ewan ko kung may trabaho na. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Kita niyo? Alam niyo, lahat ng mga taong nakakilala ko, nakikita ko, nakakasama ko, tinitingnan ko lang po yung mga yan. Ano ang buhay? Yung matitigas ang ulo? Nako, eto na naman si matigas ang ulo. Ewan ko hanggang saan ang buhay na ito. Alam ko po yun. Kasi makakikilala ko yan eh, makakasamahan ko yan eh. Hindi po ako nagsasalita. Pero kapag nagsalita ako, pinapangaralan ko po yan. Baguhin mo ang sistema mo. Kaya ang buhay mo ganyan. Ayusin mo. Sinasabihan ko po. Hindi ko lang direktang masabi kung ano yung nakikita kong mali. Kasi baka naman makasakit ako. Kaya kinakausap ko sila ng maayos. May nagbabago naman at tinutupad yung sinabi ko. Kasi hindi ko matiis. Ang tagal-tagal mo na. Walang nangyayari sa buhay mo. Eh bakit eto sumunod lang? Maraming pagbabago sa buhay. Alam mo, kung hindi sa mga anak, ikaw mismo ang bibigyan ng magandang buhay. Kung hindi ka naman pwedeng maghanap buhay, ang mga anak mo naman ang bibigyan ng magandang pamumuhay. Amen. Ngayon, kung ikaw ang may diskarte at matalino ka sa hanap buhay, ikaw ang bibiyayaan para makatulong ka rin sa mga anak mo. Ganun ang Diyos eh. Ano siya? Balanse. Amen. Hindi pa rin, naghahanap buhay ka pa, naghahanap buhay mga anak mo. Sino pa maglilingkod? Nakuha niya ako? Kailangan may maglingkod sa Diyos. Ang sinasabi madalas ni Brother Ting, isa lang ang umibig ng tapat sa Diyos. No? Tatlo hanggang ikaapat na salinlahi pagpapalay. Pero ang salita ng Diyos, kinuha lang namin to sa parusa. Pero ang salita ng Diyos, pagpapalain, saling-saling lahi, walang katapusan. Amen! Kaya binabatikos ako, Sister Celia, wala naman sinabing isa lang ang maglingkod ng tapat sa Diyos. Tatlo hanggang ikaapat na saling lahi pagpapalain. Maghanap kayo. Nasa salita ng Diyos. Ang sinunod lang namin, kung may isang tatalikod at hindi iibig ng tapat sa Diyos, di ba? Parurusahan, tatlo, hanggang ikaapat na salin lahi ang parusa. Pero yung pagpapala pala, saling-saling lahi, dadaloy ang pagpapala, walang katapusan. O, nung mabasa nila, binatikos ako. O, sige, hanapin nyo. Meron yan. Hindi na ako matandain sa verses. O, nabasa nila. O, ang nakalagay doon, pagpapalain.
hanggang sa saling-saling lahi. Hindi lang ikatlo, hindi lang ikaapat, ang parusa, ikatlo hanggang ikaapat. Ibig sabihin ng Diyos, may katapusan ang kanyang pagpaparusa. Amen! Ngunit ang pagpapala, walang katapusan. Amen! Sumunod ka lang ng tapat, isa lang ang umibig ng tapat sa Diyos. Isa ka lang. Hindi niya hinangad yung marami. Dahil darating ang panahon, lahat yan ng mga mahal mo sa buhay, tatawagin ng Diyos para iligtas. Amen! Panghawakan totoo yung sinasabi ni Brother Ting. Isa lang ang maglingkod ng tapat sa Diyos. Yan ang salita niya. 3 hanggang ikaapat na salinlahi pagpapalaan. Kasi kinumpir niya lang yan sa sumpa. Kaya yun ang kanyang salita. Pero may nabuklat nga ako. Saling-saling lahi ang pagpapala. Amen. Kaya tinuloy ko lang yung sanay lang kami sa 3 hanggang ikaapat. Amen. Hanggang sa kaapu-apuhan. Ibig sabihin, hanggang sa kaapu-apuhan. O, diba? Walang hanggan. Walang katapusan. Yung parusa, may hangganan. Hanggang ikaapat na salinlahi lang. Na kapag may sumunod, may mababago. Hanggang kaapu-apuhan. Ibig sabihin, apo mo, apo mo, apo. Walang katigilan. Walang takda eh. O, sige, hanapin nyo kako. Ako naman kasi kako, binatayan ko lang doon sa sumpa. Okay? Sana nakuha nyo ang mensahe, ang pagsunod sa batas ng Diyos. Sumunod doon tayo. Mahirap sumunod. Sabi nga, naalala ko, Sister Elena, yung kanyang kwento, ang asong gala at ang asong nakakulong. Tayo, yung asong nakakulong. Amen? Nakatali tayo sa batas ng Diyos. Hindi tayo makagawa ng kasalanan. Hindi tayo makagawa ng mali. Sapagkat nakakulong tayo sa batas ng Diyos. Pero ano sabi nung nag-aala, nung asong nakakulong? Pinagpapala ako ng amo ko. Pinakakain ako. Pinaliliguan ako. Hindi ako nagugutom. Amen! Kaya si Elena, naalala ko pa hanggang ngayon. Sa kanyang mga kwento, maganda siyang magkwento. Totoo yun. Nakatali tayo sa batas ng Diyos. Pero pinagpapala niya tayo. Pinakakain. Inaalagaan. Hindi nagugutom. Inililigtas. Kahit nakakulong tayo sa batas ng Diyos. Amen! Sa iisang tinig, luwalhati sama. Na ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan siya. Di na babawi muli. Ang dami-dami na hindi na makailangan. Kung pwede. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kahit na ako'y may problema, hindi ako mangarap
Panginoon ay kasama, magtitiwala